Sa gitna ng maingay at walang tigil na pag-ikot ng mga makina sa Laguna Technopark, isang malawak na zonang industrial sa timog ng Maynila, ang pagkawala ng isang batang empleyado ng pabrika ay naghasik ng lagim at takot na unti-unting gumapang sa bawat sulok ng komunidad. Ang misteryo ay nagsimula nang matuklasan ang isang nakakakilabot na voice recording sa cellphone na naiwan ng biktima. Ang laman nito ay isang pabulong na pag-uusap tungkol sa paghahatid ng mga parte ng katawan. Isang pariralang nagbigay daan upang ang kaso ay agad na iugnay sa posibleng operasyon ng isang sindikato na sangkot sa ilegal na kalakalan ng organo ng tao. Ang lahat ay nagsimula 3 araw na ang nakalipas, nang si Angelo Reyes, 28 taong gulang, isang masipag na manggagawa mula sa probinsya, ay hindi na bumalik sa kanyang tinutuluyang staff house. Ang kanyang motorsiklo, isang luma ngunit maayos na modelo, ay natagpuang nakaparada ng maayos sa parking lot ng pabrika, walang anumang bakas ng sapilitang pagbubukas o pinsala. Ayon sa salaysay ng kanyang mga katrabaho, huling nakita si Angelo na nagmamadaling umalis sa production area bandang 10:15 ng gabi, pagkatapos mismo ng kanyang shift. Ang mga kuha mula sa kikiki ng pabrika ay nagpakita sa kanya na naglalakad patungo sa isang lumang bodega sa likurang bahagi ng compound, isang lugar na madilim, bihira ng gamitin, at kinatatakutan ng marami dahil sa mga kwento ng kababalaghan. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang anino ni Angelo ay tila nilamon na ng dilim, wala nang anumang bakas niya ang natagpuan. Ang pinakagimbal-gimbal na ebidensya ay lumitaw ng buksan ng kanyang pamilya, na dumating mula pa sa kanilang malayong probinsya, ang cellphone niyang naiwan sa kwarto. Sa loob nito, isang audio file na maihabang 1 minuto at 48 segundo ang naglalaman ng isang pag-uusap na magpapabago sa takbo ng buong investigasyon. Sa recording, maririnig ang mahihinang boses ng ilang tao, sinasabayan ang tunog ng kumakaskas na metal sa semento. Isang malamig at walang emosyong boses ang nagsabi, kunin ang mga parte na handa nang ipadala ngayong gabi bago dumating ang truck. Ang mga salitang ito ang naging mitsa upang ang kaso, na sa simula ay itinuring lamang na isang karaniwang missing person case, ay maging isang masalimuot na pagsisiyasat sa isang mapanganib na krimen. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong industrial zone. Ang mga residente at manggagawa ay nabalot ng hindi maipaliwanag na kaba. Ilang obrero ang nagsabing hindi ito ang unang pagkakataon na may nawawalang empleyado sa lugar, bagamat ngayon lang nagkaroon ng ganito kalinaw na ebidensya. Ang unyon ng mga manggagawa ay agad na umapela sa pamunuan ng pabrika na paigtingin ang seguridad, magdagdag ng mga ilaw sa madidilim na bahagi ng compound, at magsagawa ng regular na pag-ikot ng mga gwardiya. Bilang tugon, ang management ay nangakong buong pusong tutulong sa investigasyon at isinumite ang lahat ng kanilang footage sa isang Special Investigation Task Force ng Philippine National Police. Hanggang sa tanghaling ito, ang lugar sa paligid ng bodega, kung saan huling namataan si Angelo ay napalibutan na ng police line. Ang isang team mula sa SEE Forensic Group ay masusing sinisiyasat ang bawat sulok ng lugar, nangongolekta ng mga fingerprint, at hinahanap ang anumang bakas ng kahina-hinalang aktibidad noong gabing iyon. Inihayag ng pulisya na nakakita sila ng mga yapak ng sapatos na may iba't ibang sukat, mga yapak na hindi tumutugma sa sinumang rehistradong empleyado ng pabrika. Gayunpaman, wala pa silang inilalabas na karagdagang detalye tungkol sa posibleng pagkakasangkot ng mga tagalabas. Ang sitwasyon ay patuloy na nagiging mas masalimuot. Ang audio recording mula sa cellphone ni Angelo ay kasalukuyang sinusuri sa SEE Anti-Cybercrime Group upang kumpirmahin ang otentisidad nito at subukang kilalanin ang mga boses sa likod ng malagim na pag-uusap. Pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na manatiling kalmado habang patuloy ang investigasyon na ngayon ay nakatuon sa pagtatanong sa mga saksi at pagbuo ng isang matibay na kaso mula sa mga nakakalap na ebidensya. Ang paghahanap kay Angelo Reyes ay hindi na lamang isang paghahanap sa isang nawawalang tao. Ito na ay isang pagtugis sa isang aninong sindikato na kumikilos sa ilalim ng kadiliman ng industriya. Ang investigasyon sa pagkawala ni Angelo Reyes ay lalong lumalim ng matuklasan ng mga otoridad ang sunod-sunod na anomalya sa loob ng abandonadong bodega, ang huling lugar kung saan siya nakita. Sa masusing pagsusuri, natagpuan ng forensic team ang mga sariwang bakas ng pagkakaladkad ng isang mabigat na bagay sa sementadong sahig. Ang mga guhit na ito, na hindi napansin sa mga nakaraang routine check,
ay patuloy na umaabot hanggang sa likurang pinto ng bodega, isang pinto na bihirang buksan at nakatago sa paningin. Ang ebidensyang ito ay lalong nagpatibay sa teorya na may isang lihim at marahas na aktibidad na naganap doon noong gabing iyon. Isang residente na nakatira malapit sa industrial zone ang lumapit sa pulisya. Ayon sa kanyang testimonya, nakarinig siya ng isang sasakyan na huminto malapit sa bodega bandang alas 11 ng gabi. Ang tunog daw nito ay hindi pangkaraniwan, tila isang sasakyang pilit na umiiwas na mapansin dahil ang mga ilaw nito ay patay. Ang pahayag na ito ay agad na naging sentro ng investigasyon, lalo na't ang oras na binanggit niya ay halos kasabay ng oras kung kailan ginawa ang misteryosong audio recording sa cellphone ni Angelo. Sinimulan ng mga investigador na pagtugmain ang oras ng recording sa data mula sa mga kalapit na cell sites, sa pag-asang matukoy kung may iba pang signal ng cellphone sa lugar na iyon na maaaring magbigay ng lead sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Sa kabilang dako, ang pamilya ni Angelo ay patuloy na nag-aabang ng balita, umaasang ang kanilang mahal sa buhay ay matatagpuan pang ligtas. Iginiit nila na si Angelo ay isang taong walang kaaway, kilala bilang masipag at bihirang lumabas ng gabi. Ang katotohanang naiwan niya ang kanyang cellphone sa staff house ay nagdulot ng hinala sa pamilya na marahil ay nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon ng mas maaga kaysa sa inaakala. Ibinunyag pa ng kanyang nakababatang kapatid na ilang araw bago siya mawala, nagreklamo si Angelo na tila may sumusunod sa kanya pauwi tuwing night shift, bagamat hindi na niya ito dinetalye pa. Sa kanilang paunang pagsisiyasat, natuklasan ng security team na ang isa sa mga pinto sa gilid ng bodega ay hindi nakalock noong gabing iyon. Ayon sa protocol, dapat ay nakapadlock na ito pagsapit ng alas 9 ng gabi. Ang pagkukulang na ito ay nagbigay diin sa posibilidad na may isang taong may access o may alam sa mga butas sa seguridad ng pabrika. Lalong tumindi ang pagkabalisa ng mga manggagawa ng kumalat ang tsismis na ang audio recording mula sa cellphone ni Angelo ay may pagkakatulad sa modus operandi ng isang sindikato ng organ trafficking na nabalita na sa ibang mga lungsod. Bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng pulisya, ang balitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa loob ng pabrika. Maraming empleyado ang nagsimulang umuwi ng mas maaga, habang ang iba ay humiling na ng leave dahil sa takot na magtrabaho sa night shift. Habang nangyayari ito, pinalawak na ng pulisya ang kanilang paghahanap sa labas ng bakod ng pabrika, partikular na sa isang malawak na bakanting lot na katabi ng isang tubuhan sa likod ng bodega. Ang lugar na iyon ay kilala bilang liblib, madilim at perpektong lugar para sa mga iligal na gawain. Dinala ang mga negatibo siyamdog sa lokasyon at huminto ang mga ito sa isang partikular na bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag ang pulisya tungkol sa kung ano ang kanilang natagpuan doon. Ang pinakabagong development ay ang pagbuo ng isang special task force mula sa SFE Regional Office sa Calabarzon upang direktang hawakan ang kaso. Ayon sa kanila, may mga pattern na kailangang suriin ng mas malalim, lalo na ang mga kakaibang yapak ng sapatos at ang audio recording na patuloy na sinusuri. Hanggang sa mga sandaling ito, ang investigasyon ay nagpapatuloy at maraming ebidensya ang masusing pinoproseso sa forensic laboratory, habang ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Angelo ay patuloy na bumabalot sa buong komunidad. Ang masusing pagsisiyasat sa loob ng bodega, kung saan huling nakita si Angelo, ay nagbukas ng mga bagong detalye na lalong nagtuturo sa isang organisadong operasyon. Matapos suriing muli ang mga footage mula sa iba't ibang anggulo ng pabrika, natuklasan ng pulisya ang isang blind spot na tumagal ng 17 segundo sa kamera na direktang nakatutok sa likurang pinto ng bodega. Ang biglaang pagkawala ng signal ay hindi nangyari sa mga nakaraang araw, kaya't malakas ang hinala na may isang taong sinadyang takpan ang lente ng kamera o pansamantalang pinutol ang power supply nito. Ang aberyang ito ay nangyari ilang minuto lamang matapos makitang naglalakad si Angelo patungo sa direksyon ng bodega. Bukod dito, natagpuan ng mga investigador ang mga bakas ng gulong, maliit ngunit tila mula sa isang mabigat na kargamento, na pinaghihinalaang galing sa isang industrial trolley. Ang mga bakas na ito, na bumuo ng pabilog na pattern sa sahig, ay sariwa at hindi tumutugma sa anumang aktibidad ng pabrika, na sarado na ang operasyon noong mga oras na iyon. Lalong tumindi ang hinala nang matagpuan ang isang piraso ng tela, na tila isang itim na face mask o blindfold, sa isang madilim na sulok ng bodega.
Mayroon itong mga bakas ng malagkit na tape, katulad ng mga ginagamit sa pagbusal o pagtakip sa mukha. Ang tela ay dinala na sa laboratorio para sa CT at fiber analysis. Mula sa mga testimonya ng ibang manggagawa, lumabas na 2 linggo bago mawala si Angelo, ang bodega ay nilagyan ng bagong padlock ng isang taong hindi kilala ng mga tekniko ng pabrika. Nang tanungin kung sino ang nag-utos, sinabi lamang ng estranghero na siya ay mula sa Night Operations Department. Ngunit nang beripikahin, itinanggi ng nasabing departamento na nagpadala sila ng sinuman para magpalit ng kandado. Ang maliit na insidenteng ito, na binaliwala noon, ay itinuturing na ngayong isang maagang senyales na ang lugar ay matagal nang minamanmanan at posibleng ginagamit ng mga tagalabas. Sa gitna ng investigasyon, mas malalim na sinuri ng pulisya ang laman ng cellphone ni Angelo. Natuklasan nilang hindi lamang ang viral na audio recording ang kahina-hinalang file. May isang nakatagong folder na naglalaman ng 4 na maikling audio clip, bawat isa ay wala pang 10 segundo. Karamihan sa mga ito ay naglalaman lamang ng tunog ng mabilis na mga hakbang at pagkaladkad ng metal. Ngunit ang ika-4 na file, na maihabang 6 na segundo, ay naglalaman ng tunog ng isang malaking bakal na pinto na pilit na binubuksan, na sinundan ng isang mahinang bulong, "Huwag dito." Sa likod dalhin. Hinihinalang ang mga file na ito ay otomatikong na-record matapos i-activate ni Angelo ang isang key sound detection feature sa kanyang telepono, isang feature na karaniwang ginagamit kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng panganib. Ang reaksyon sa loob ng pabrika ay lalong naging matindi. Maraming empleyado ang nagsimulang alalahanin ang mga maliliit na insidente na dati hindi nila pinapansin, tulad ng biglaang pag-ilaw ng mga bumbilya sa bodega sa kalagitnaan ng gabi, o ang mga tunog ng mga bagay na nahuhulog na walang malinaw na pinagmulan. Ang security department ng pabrika ay nasa ilalim na ngayon ng matinding pressure, lalo na matapos hilingin ng unyon ng manggagawa ang karagdagang proteksyon para sa mga night shift employees at isang malalimang investigasyon sa posibilidad na may isang kriminal na network na matagal nang nakapasok sa kanilang teritoryo. Sa panig ng mga otoridad, kinumpirma ng hepe ng pulisya ng Laguna na ang kanilang investigasyon ay hindi na lamang nakasentro sa mga internal na empleyado, kundi nakatuon na rin sa posibilidad ng pagkakasangkot ng isang grupo mula sa labas na may malalim na kaalaman sa operasyon ng pabrika. Sinusubaybayan na rin ng investigation team ang mga ruta ng delivery trucks na dumadaan sa likurang bahagi ng pabrika, isang daanan na bihira ng masuri at ginagamit lamang para sa mga partikular na kargamento. Sa tubuhan sa likod ng bodega, natagpuan ng forensic team ang isang malinaw na yapak na mas malaki kaysa sa karaniwang sukat ng sapatos ng mga manggagawa. Sa paligid ng yapak na iyon, ang lupa ay tila nagalaw na parang may itinulak na mabigat na bagay. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye ang pulisya, ngunit ang lugar ay muling pinalibutan ng police line para sa karagdagang pagsusuri. Ang investigasyon ay pumapasok na sa isang mas komplikadong yugto. Maraming maliliit na detalye ang nagsisimula ng magkadugtong-dugtong, ngunit ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang kinaroroonan ni Angelo ay nananatiling isang malaking palaisipan. Ang kanyang pamilya ay patuloy na naghihintay, ang kanilang pag-asa ay nababalutan ng takot habang pinapanood nila ang mga kaganapan mula sa malayo. Ang pagsisiyasat sa tubuhan sa likod ng bodega ay nagsimulang magbigay ng mga senyales ng isang mas organisadong krimen kaysa sa isang biglaang pag-atake lamang. Matapos palibutan ng police line ang lugar, nagsagawa ang forensic team ng mababaw na paghuhukay sa mismong lokasyon kung saan natagpuan ang malaking yapak. Mula sa ilalim ng lupa na tila kamakailan lamang ginalaw, natuklasan ng mga operatiba ang isang medium-sized na metal tool bag. Ito ay marumi at nababalutan ng putik, ngunit ang laman nito ay nakagugulat, isang industrial surgical blade, isang peres ng makakapal na guwantes, 2 rolyo ng plastic cable ties, at isang maliit na bote na may etiketang kemikal na ang mga letra ay malabo na. Ang mga kagamitang ito ay hindi pangkaraniwang matatagpuan sa isang pabrika, at lalong nagpatibay sa hinala ng isang lihim na operasyon na matagal nang isinasagawa. Sa paunang pagsusuri, ang surgical blade ay may mga residue na hindi pa matukoy. Samantala, ang mga guwantes ay may mga bakas ng likido na tila pinaghalong langis at dugo ng hayop. Hindi pa inilalabas ng pulisya ang impormasyong ito sa publiko, ngunit ayon sa isang internal source,
posibleng ginamit ang mga kagamitan para sa paglilipat o paghawak ng mga biological specimens sa labas ng isang medikal na pasilidad. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatindi sa pangamba na ang audio recording sa cellphone ni Angelo ay hindi isang simpleng usapan lamang. Halos kasabay nito, matagumpay na nakuha ng digital forensics team ang metadata mula sa 1 minuto at 48 segundong audio recording ni Angelo. Lumabas sa resulta na ang recording ay ginawa eksaktong 4 na minuto matapos magkaaberya ng 17 segundo ang tihi sa bodega. Habang dalawang magkaibang boses, isa na may mariing tono at isa na mas mababa, ang natukoy sa recording, hindi pa makumpirma ng mga eksperto ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang pattern ng kanilang pag-uusap na tila nagbibigay ng mga utos at nagmamadaling instruksyon ay nagpapahiwatig ng isang organisadong koordinasyon tulad ng isang grupong sanay magtrabaho sa ilalim ng pressure. Sa loob naman ng pabrika, inamin ng internal security na nakahanap sila ng isang unregistered guest access card. Ang card ay natagpuang nakasingit sa siwang ng pinto sa gilid ng bodega na dating hindi nakalock. Walang pangalan o anumang pagkakakilanlan sa card, tanging isang series ng mga numero na konektado sa isang mobile access device, isang uri ng teknolohiyang karaniwang ginagamit ng mga external contractor. Itinanggi ng management na nag-issue sila ng anumang guest permit para sa gabing iyon. Ang insidenteng ito ay nagdagdag sa mahabang listahan ng mga anomalya na nagtuturo sa infiltrasyon ng mga tagalabas. Lalong nabahala ang mga manggagawa. Ilan sa kanila ang umamin na nakakita sila ng dalawang hindi kilalang tao na nakasuot ng itim sa likurang bahagi ng pabrika 2 linggo bago mawala si Angelo. Hindi sila naghinala noon dahil inakala nilang mga night shift technician ang mga ito. Ngunit matapos pumutok ang kaso, ang kanilang mga testimonya ay naging mahalagang bahagi na ng investigasyon. Sinusubukan na ngayon ng mga otoridad na buuin muli ang kronolohiya ng mga pangyayari mula sa iba't ibang testimonya upang makita ang pattern ng paggalaw ng mga salarin. Sa labas ng pabrika, nagsimulang uminit ang sitwasyon. Nagreklamo ang mga residente sa kakulangan ng ilaw sa isang maliit na eskinita na nagdudugtong sa industrial zone at sa kanilang komunidad. Ilan sa kanila ang nagsabing nakarinig sila ng tunog ng isang malaking truck na dumaan sa hindi pangkaraniwang oras sa loob ng 2 magkasunod na gabi bago mawala si Angelo. Ang daan na iyon ay kilala bilang e-back road na bihira ng gamitin dahil sa makitid at sirang kondisyon nito. Sinusubaybayan na ngayon ng pulisya kung ang nasabing sasakyan ay may kinalaman sa hinihinalang paghahatid ng isang bagay mula sa bodega. Samantala, ang Special Task Force mula sa Pimp Calabarzon ay nag-anunsyo na bumuo sila ng isang Key Operational Pattern Analysis Team. Ang team na ito ay inatasang paghambingin ang mga natuklasan sa Laguna sa mga kaso ng pagkawala ng mga manggagawa sa ibang mga lungsod. Nabanggit nila ang may posibilidad na may magkakatulad na pattern, lalo na sa paggamit ng mga industrial zone bilang transit points para sa mga iligal na aktibidad dahil sa kakulangan ng mahigpit na pagbabantay sa gabi. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kinaroroonan ni Angelo ay nananatiling misteryo. Walang bagong lead na nagtuturo sa kanyang lokasyon. Ngunit naniniwala ang pulisya na ang sunod-sunod na ebidensyang kanilang nakalap ay nagsisimula ng bumuo ng isang buong larawan ng kung ano talaga ang nangyari sa madilim na gabi ng kanyang pagkawala. Ang imbestigasyon sa pagkawala ni Angelo ay umabot sa sukdulan ng matagumpay na masubaybayan ng pulisya ang direksyon ng misteryosong sasakyan na pinaghihinalaang huminto malapit sa bodega noong gabing iyon. Sa pamamagitan ng TV footage mula sa isang security post sa pinakadulong bahagi ng industrial zone, nakita ang isang malabong ilaw mula sa isang sasakyan na dumaan sa service road sa likod ng pabrika bandang 10:57 ng gabi. Ang sasakyan ay hindi nagbukas ng headlights, tanging maliliit na park lights lamang ang nakasindi at napakabagal ng takbo nito na tila umiiwas na makunan ng kamera. Mula sa silhouette nito, tinatayang isa itong maliit at modified na delivery van o T-Box, sapat ang laki upang magkarga ng mabibigat na bagay o isang bagay na kailangang itago. Sinuyod ng investigation team ang service road at natagpuan ang mga bakas ng gulong na may parehong pattern sa mga bakas na nakita malapit sa tubuhan. Ang pattern na ito ay bihira sa mga sasakyan ng pabrika, na lalong nagpatibay sa hinala na gumamit ang mga salarin ng isang espesyal na sasakyan na hindi rehistrado sa lugar.
Sa mas malalim na pagsusuri, natagpuan ng pulisya ang mga patak ng isang madilim na likido sa isang bato sa gilid ng daan. Ang likido ay kasalukuyang sinusuri sa forensic lab upang matukoy kung ito ay kemikal, langis, o maisangkap na biological. Habang umuusad ang investigasyon sa labas, ibinaling ng isang team ang kanilang atensyon sa mismong istruktura ng bodega. Matapos ang masusing inspeksyon gamit ang isang structural scanning device, natuklasan nila ang isang patayong siwang sa isa sa mga pader na natatakpan ng isang bakal na plaka na maayos na hinangin. Ang siwang ay makikita lamang matapos suriin ang pattern ng pader gamit ang scanner. Ang bahaging hinangin ay mukhang bago, hindi tulad ng ibang bahagi ng pader. Nang pilit itong buksan, bumuwad sa kanila ang isang makitid na silid na may sukat na humigit kumulang 1.8 gisi 1 metro. Sa loob nito ay may isang maliit na ilaw, mga gamit ng medical gloves, isang malaking at walang lamang plastic bag, at mga bakas ng isang mabigat na bagay na dating nakalagay sa sahig. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatibay sa teorya ng isang key emergency storage room na ginamit ng mga salarin bago ilipat ang kung anumang dala nila, posibleng isang tao o mga parte ng katawan, patungo sa sasakyang nag-aabang sa likod. Bagamat walang direktang ebidensya na nag-ugnay dito kay Angelo, naniniwala ang pulisya na ang silid na ito ay isang mahalagang bahagi ng operasyon noong gabing iyon. Ang sitwasyon ay lalong nagtuturo sa posibilidad ng pagkakasangkot ng isang insider. Mula sa pagsusuri ng electronic door access logs, natuklasan ng pulisya na may nagbukas ng pinto sa gilid ng bodega gamit ang isang EE na nakarehistro sa isang night shift security guard na nagngangalang Hernan Calao J. Bandang 10 oras, ngunit iginiit ni Hernan na hindi siya napadpad malapit sa bodega noong mga oras na iyon. Inangkin niyang nawala ang kanyang AC card, 2 linggo na ang nakalipas, ngunit hindi niya ito inireport. Ang pahayag ni Hernan ay lalong nagpagulo sa investigasyon. Ilang security guard ang nagsabing nakakita sila ng isang taong nakasuot ng uniforme na katulad ng sa kanila, ngunit hindi nila ito pinansin dahil sa madilim na paligid. Hinihinala na ngayon ng pulisya na may isang tagalabas na gumamit ng access card ni Hernan, posibleng sa tulong ng isang tao mula sa loob ng pabrika. Samantala, matagumpay na nilinaw ng digital forensics team ang mga tunog sa isa sa mga nakatagong audio file ni Angelo. Sa 6 na segundong file, bukod sa tunog ng bakal na pinto, maririnig ang mabilis na mga hakbang ng isang taong tila hinahabol o may iniiwasan. Ang huling segundo ay naglalaman ng isang mabigat na paghinga at isang maikling tunog na pinaniniwalaang mula mismo kay Angelo. Sinusubukan ngayon ng mga analyst na ihiwalay ang mga background noise upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng gawin ang recording. Sa labas ng pabrika, tumitindi ang takot ng mga residente. Maraming ulat ang pumasok mula sa mga mamamayan na nagsasabing nakakita sila ng kakaibang mga ilaw sa bakanting lot sa likod ng bodega sa loob ng 3 magkakasunod na gabi bago pumutok ang kaso. Ang mga ilaw ay mabagal na gumagalaw na parang mga sulo o portable lamps. Hinihinala ngayon ng pulisya na ang mga ilaw na iyon ay mula sa aktibidad ng pagmamanman o paglilipat ng mga bagay na regular na isinasagawa ng mga salarin. Ang pamilya ni Angelo, na hirap nang makayanan ang bigat ng sitwasyon, ay binigyan na ng psychosocial support team mula sa SE. Umaasa pa rin silang buhay si Angelo, ngunit habang dumarami ang ebidensya, lumalaki ang posibilidad na nasangkot siya sa isang bagay na mas malaki at mas madilim kaysa sa inaakala ng lahat. Dahil sa natuklasang lihim na silid, kahina-hinalang sasakyan, at ginamit na access card, ang investigasyon ay pumapasok na sa isang mas mapanganib na yugto. Hinigpitan ng pulisya ang pagbabantay sa buong pabrika dahil sa pangambang maaaring bumalik ang mga salarin upang magtangkang magtago o magtanggal ng mga ebidensya. Ang investigasyon ay pumasok sa isang mas nakakakilabot na yugto nang makakuha ang pulisya ng key footage mula sa isa pang industrial compound halos 2 kilometro ang layo mula sa pabrika ni Angelo. Ipinakita sa recording ang silhouette ng isang maliit na delivery van na kapareho ng pinaghihinalaang huminto malapit sa bodega. Ang sasakyan ay mabagal na dumaan sa isang madilim na kalsada sa likod na bihirang gamitin ng malalaking sasakyan. Ang lalong nagpatindi sa hinala ng pulisya ay ang direksyon nito, patungo sa isang lumang bodega complex, kung saan karamihan sa mga gusali ay abandonado na at walang security patrol.
Ang bakas ng sasakyan ay nagdala sa investigation team sa isang luma at 2 palapag na gusali na dati umanong nagsilbing logistics warehouse maraming taon na ang nakalipas. Nang dumating ang mga pulis sa lokasyon, natagpuan nila ang isang bakal na pinto sa likod na hindi nakalock at mga bagong kabit na kable ng kuryente. Sa loob, ang ground floor ay tila walang laman, ngunit ang hangin ay may matapang na amoy ng kemikal, tulad ng isang malakas na cleaning agent na ginamit upang takpan ang ibang amoy. Sa sahig ng gusali, natagpuan ng forensic team ang mga mansa na makikita lamang kapag tinutukan ng ultraviolet light. Ang mga mansa ay bumuo ng isang mahabang linya patungo sa hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Hindi kalayuan doon, natagpuan ang isang punit na surgical mask at isang latex glove na nakasabit sa gilid ng isang lumang mesa. Ang mga bagay na ito ay maingat na kinuha para sa laboratory examination. Samantala, isang bagong saksi ang lumitaw mula sa isang residential area malapit sa service road ng pabrika. Isang day shift worker ang nagsabing nakakita siya ng 2 tao na mabilis na naglalakad sa gilid ng kalsada nang walang anumang ilaw noong gabi ng insidente. Pareho silang nakasuot ng itim na hoodie at may dalang isang bagay na tila mabigat, mahaba at nakabalot sa itim na tela. Inamin ng saksi na hindi siya naghinala noon dahil inakala niyang mga teknisyan lang sila na madalas magdala ng malalaking kagamitan. Ngunit matapos pumutok ang balita tungkol kay Angelo, naramdaman niyang maaaring mahalaga ang kanyang nakita at agad itong inireport. Ang testimonya ng saksi ay nagbukas sa posibilidad na si Angelo ay inilipat mula sa bodega patungo sa ibang lokasyon bago pa man umalis ang delivery van. Ang teoryang ito ay pinalakas ng bagong tuklas mula sa digital forensics team na matagumpay na na-recover ang isang EF log file mula sa cellphone ni Angelo. Bagamat ang cellphone ay natagpuan sa staff house, naitala ng Git application ang isang hindi pangkaraniwang aktibidad noong gabing iyon. Ang signal ng telepono ay naging aktibo sa loob ng 13 segundo bago tuluyang mamatay. Ang lokasyon ng signal ay nagtuturo sa isang lugar na humigit kumulang 600 metro ang layo mula sa service road, isang punto na malapit sa bakanting lot na patungo sa abandonadong bodega na kasalukuyang iniimbestigahan. Sa loob ng pabrika, lalong tumindi ang tensyon matapos ipatawag ang 2 security guard para sa masusing interogasyon. Inamin ng isa sa kanila na nakakita siya ng isang taong nakamaskara, sombrero, at uniforme na katulad ng sa security guard na lumalabas mula sa gilid ng bodega noong gabi ng insidente. Ang tao ay mabilis na naglakad patungo sa likod ng pabrika at nawala sa pagitan ng mga abandonadong container van. Ngunit hindi niya natandaan ang mukha nito. Naniniwala na ngayon ang pulisya na ang salarin ay sadyang nagpanggap gamit ang uniforme upang maiwasan ang hinala. Sa pagsusuri sa makitid na silid na natagpuan sa loob ng bodega ng pabrika, nakuha ng forensic team ang isang malabong fingerprint mula sa isa sa mga pader. Ang fingerprint na ito ay hindi tumugma kay Angelo o sa sinumang empleyado ng pabrika. Hinihinalang ito ay pag-aari ng isa sa mga salarin o ng isang tagalabas na tumulong sa operasyon. Kasabay ng pagsusuri sa malaking yapak na natagpuan sa tubuhan, kinumpirma ng mga investigador na may hindi bababa sa 2 hanggang 3 tao ang sangkot sa krimen. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagsimula na ring maghinala ang pulisya sa isang network na sinasamantala ang mga butas sa seguridad ng industrial zone sa pamamagitan ng pagmamanipula sa ilang empleyado o pamimeke ng pagkakakilanlan bilang mga teknisyan. Ang hinalang ito ay lumakas matapos matuklasan ang mga peking access log sa database ng electronic door na nagpapakita ng pagpasok sa bodega sa mga oras na hindi dapat. Sa labas ng imbestigasyon ng pulisya, ilang residente ang nagulat na nakarinig sila ng isang maikling sirena na parang isang maliit na alarma mula sa direksyon ng abandonadong bodega noong madaling araw matapos mawala si Angelo. Ang tunog ay tumagal lamang ng ilang segundo at biglang nawala. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad kung ang tunog ay mula sa isang security device na sadyang inilagay ng mga salarin upang mamonitor ang pagdating ng ibang tao. Sa kabila ng lahat, ang kinaroroonan ni Angelo ay nananatiling isang blanko. Ngunit sa dumaraming lokasyon na nagkakadugtong-dugtong sa pamamagitan ng mga bakas ng sasakyan, lihim na silid, mga saksi, at forensic evidence, naniniwala ang pulisya na malapit na nilang mabuo ang buong larawan ng ruta ng mga salarin at ang papel ng bawat lokasyon sa madilim na operasyong iyon.
Ang pagsisiyasat sa abandonadong bodega, na natuklasan sa pamamagitan ng footage ng delivery van, ay nagbukas ng mga bagong patong ng misteryo sa kaso ni Angelo. Matapos ang paunang laboratory test sa mga mansa sa sahig ng gusali, natuklasan ng forensic team ang mga indikasyon ng hemoglobin na hinaluan ng isang malakas na cleaning agent. Nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na nagkaroon ng malawakang paglilinis ng biological evidence sa lokasyon bago pa man dumating ang pulisya. Ang tuklas na ito ay nag-iwan ng tanong sa mga investigador, ang bodega ba ay isang transit point, isang pansamantalang kulungan, o ang mismong lugar ng eksekusyon bago inilipat ang biktima? Ang pag-akyat sa ikalawang palapag ng bodega ay nagdala sa mga operatiba sa isang maliit na silid na bahagyang bukas ang pinto. Ang silid ay madilim, malamig, at may matapang na amoy, bagamat walang anumang kapansin-pansing bagay sa loob. Ang nakakuha ng atensyon ng team ay isang mahabang itim na tela na naiwan sa isang sulok. Ang tela ay makapal, may texture na parang industrial cover, at may mga bakas ng pagkakaladkad sa isang gilid nito. Nang suriin gamit ang AV light, ilang maliliit na fluorescent dots ang kumislap, isang senyales ng biological residue. Dinala ang tela sa laboratorio para sa masusing pagsusuri. Sa kabilang bahagi ng gusali, natagpuan ng pulisya ang isang pinto na patungo sa isang bakal na hagdanan na bumababa sa isang pasilyo sa likod ng bodega. Ang pasilyo ay makitid, may mga bitak ang pader, at ang temperatura ay mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng gusali. Sa dulo ng pasilyo ay may isang maliit na pinto na nakakandado ng bagong padlock. Nang pilit itong buksan, bumungad sa kanila ang isang silid na halos kasing laki ng lihim na silid na natagpuan sa bodega ng pabrika. Ang pagkakaiba lang, ang silid na ito ay may mga bakas ng manipis na yelo sa pader at sahig, isang senyales na posibleng ginamit ito upang mag-imbak ng isang bagay sa malamig na kondisyon o maaaring may cooling device na inalis na. Walang natagpo ang anumang cooling equipment, ngunit ang mga bakas ng bakal na stand sa sahig ay nagpapahiwatig na may isang malaking aparato na dating naka-install doon. Ang pagkakatuklas na ito ang nag-udyok sa mga investigador na iugnay ang dalawang lokasyon, ang bodega ng pabrika at ang abandonadong bodega, bilang bahagi ng isang organisadong pattern ng operasyon, isa para sa paunang pagkuha o pagkulong, at isa bilang transit point o processing area bago ang susunod na hakbang. Sa gitna ng pagsusuri sa mga lokasyong ito, may bagong natuklasan ang digital forensics team mula sa mga maikling audio file ni Angelo. Nang suriin ang background noise gamit ang isang low-frequency filter, isang tunog ang narinig na hindi napansin noon, ang tunog ng isang malaking sliding door, katulad ng pinto ng isang container van o isang logistics freezer. Ang tunog ay tumagal lamang ng 1.5 segundo, ngunit ang pattern ng pag-slide nito ay kakaiba at mahirap pekehin. Ang maliit na detalyeng ito ay nagpatibay sa hinala na gumamit ang mga salarin ng isang cold storage facility upang itago o ilipat ang isang partikular na bagay noong gabi ng insidente. Samantala, sinimulan na ring imbestigahan ng pulisya ang financial records ni Hernan Calao, Jaggi, ang security guard na nawalan ng access card. Sa paunang pagsisiyasat, natuklasan na nakatanggap si Hernan ng pera mula sa isang hindi pa nakikilalang tao 2 araw bago mawala si Angelo. Ang halaga ay hindi malaki, ngunit ginawa ito sa pamamagitan ng isang digital bank account na walang malinaw na pangalan. Mariing itinanggi ni Hernan na may kinalaman ito sa kaso, ngunit isinama pa rin siya ng mga investigador sa listahan ng mga person of interest. Isang bagong testimonya ang lumabas mula sa isang driver ng tricycle na nag-uwi ng pasahero sa gabi. Inireport niya na nakita niya ang isang delivery van na may parehong deskripsyon na dumaan sa isang intersection sa likod ng industrial zone bandang 11:20 ng gabi. Ilang minuto lamang matapos itong makuna ng kamera ng pabrika. Sinabi ng driver na ang sasakyan ay tila mabigat ang karga sa likod, base sa mas mababang suspensyon nito. Ngunit hindi niya nakita kung sino ang nagmamaneho dahil madilim ang tint ng mga bintana. Ang pagsusuri sa database ng access system ng pabrika ay nagbunyag din ng isang mahalagang katotohanan. May 2 magkatulad na access na ginamit sa loob ng 2 magkasunod na minuto sa pinto sa gilid ng bodega. Sa sistema, hindi dapat magkaroon ng 2 aktibong card na may parehong V. Hinihinala ng pulisya na ang isa sa mga card ay isang iligal na duplikasyon na sadyang ginamit noong gabing iyon.
Sa labas ng teknikal na investigasyon, lalong nabahala ang komunidad ng kumalat ang balita na ang abandonadong bodega ay ginamit ng isang grupo ng mga hindi kilalang tao halos isang buwan na ang nakalipas. Ayon sa mga residente, nakakita sila ng ilang sasakyan na dumarating sa gabi sa loob ng 2 magkasunod na linggo, naglilipat ng malalaking kahoy na crate sa loob ng gusali. Nang tanungin, sinabi lamang ng mga ito na isa itong irregular delivery. Ngunit matapos pumutok ang kaso ni Angelo, nagduda na ang mga residente at inireport ang lahat ng detalye sa mga otoridad. Matapos pagdugtong-dugtongin ang lahat ng ebidensya at testimonya, bumuo ng isang paunang konklusyon ang mga investigador. Ang ruta ng mga salarin ay malamang na sumunod sa isang pattern, pagkuha o pag-isolate sa biktima sa bodega ng pabrika. Paglipat sa abandonadong bodega, pagsasagawa ng isang partikular na proseso, at pagkatapos ay paglipat sa isang pinal na destinasyon gamit ang delivery van. Ngunit, hindi pa rin natutukoy ng pulisya kung ano at nasaan ang kipinal na destinasyon na iyon. Habang dumarami ang mga piraso ng ebidensya na bumubuo sa isang malinaw na daloy ng mga pangyayari, ang investigasyon ay nasa isang kritikal na yugto. Ang pagkakakilanlan ng mga salarin ay nababalot pa rin ng misteryo, ngunit ang kanilang modus operandi ay unti-unti nang nabubunyag. Ang investigasyon ay lalong pumasok sa madilim na teritoryo matapos matuklasan ng pulisya ang isang lihim na istruktura sa ilalim ng abandonadong bodega na dati inakalang isang simpleng gusali lamang. Ang pagkakatuklas ay nagsimula ng mapansin ng forensic team ang isang bahagyang panginginig sa sahig ng ikalawang palapag habang ginagamit ang isang thermal scanner. Ang panginginig ay hindi mula sa anumang makina dahil matagal nang hindi ginagamit ang lugar. Matapos suriin ang temperature patterns, natuklasan nila ang isang malaking pagkakaiba sa temperatura sa isang partikular na punto ng sahig na tila may isang hukag na espasyo sa ilalim nito. Matapos buksan ang isang panel na gawa sa kahoy na natatakpan ng makapal na alikabok, natagpuan ng pulisya ang isang patag na bakal na pinto na puno ng kalawang. Mahigpit itong nakakandado, ngunit matapos itong buksan gamit ang isang hydraulic tool, bumungad ang isang patayong bakal na hagdanan na patungo sa isang ganap na madilim na basement. Ang hangin mula sa ibaba ay mamasa-masa, amoy kalawang, at tila may daladalang bakas ng isang aktibidad na hindi kailanman naitala sa kasaysayan ng gusali. Nang ibaba ang isang malakas na searchlight, doon lamang napagtanto ng pulisya na ang basement ay hindi isang ordinaryong silong. Ito ay mahaba, na parang isang lumang laboratorio, na may mga pader na puno ng mga bakal na bracket, mga bakas ng mga malalaking kagamitan na dating naka-install. May isang mahabang mesa na kinakalawang sa isang gilid, habang sa kabila ay may mga bakas ng maliliit na tubo na patungo sa isang drainage system. Ang pinakakapansin-pansin ay isang kakaibang simbolo na nakaguhit sa pader sa pinakaloob na bahagi, isang malaking bilog na may 2 linyang pahalang na napapagitnaan ng 2 marka na parang mga letrang binaligtad. Ang simbolo ay iginuhit gamit ang makapal na itim na pintura at tila sadyang ginawa. Walang kumpirmasyon ang pulisya tungkol sa kahulugan nito, ngunit hinihinala ng ilang investigador na ito ay isang marka ng isang partikular na grupo o isang code para sa kanilang operasyon. Sa sahig ng silid, natagpuan ng team ang maliliit na piraso ng makapal na plastik, posibleng bahagi ng isang transport container. Mayroon ding isang maliit na bakal na kwintas na tila pinutol sa isang gilid. Malapit sa mesa, isang madilim na mansa ang natuyo na at kumapit sa sahig. Nang mabilis itong subukan gamit ang isang reagent, nagpakita ito ng positibong reaksyon sa hemoglobin. Natagpuan din ng forensic team ang isang maliit na piraso ng kulay abo na tela na naipit sa ilalim ng isa sa mga paa ng mesa. Ang tela ay halos kapareho ng materyal ng uniforme sa pabrika kung saan nagtatrabaho si Angelo. Ang mga pagkakatuklas na ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na ang basement na ito ay may malaking papel sa isang matagal at lihim na operasyon. Ang hinala na dinala si Angelo sa lokasyong ito ay lalong lumakas. Lalong tumindi ang tensyon nang matuklasan ng team ang isang bagong electrical panel na naka-install sa isang sulok ng basement. Ang mga kable nito ay malinis pa at gumagana, isang indikasyon na may isang taong pumasok sa silid na ito kamakailan lamang. Ang panel ay mayroon ding isang switch na hindi konektado sa main power system ng gusali, na nagpapahiwatig ng isang alternatibong pinagkukunan ng kuryente, posibleng isang portable generator na dala ng mga salarin.
Hindi kalayuan sa panel, natagpuan ng pulisya ang tatlong nakasarang metal box na maayos na nakasalansan. Dalawa sa mga ito ay walang laman, ngunit ang ikatlong kahon ay may mga gasgas sa loob, na bumuo ng isang pattern na tila may isang bagay na pilit na hinila o inalis. Ang kahon na ito ang nagbigay hinala sa pulisya na anumang bagay o katawan na inilagay sa silid na ito ay nailipat na bago pa sila dumating. Ang mas malalim na pagsisiyasat ay nagbunyag ng isang maliit na pasilyo sa likod ng isang peking pader sa dulo ng basement. Ang peking pader ay madaling tanggalin at nag-udyok sa isang makitid na daanan na sapat lamang para sa isang taong naglalakad ng nakayuko. Ang pasilyo ay tahimik, madilim, at hindi matukoy ang haba dahil lumiliko ito ilang metro mula sa pasukan. Hindi pa naglakas loob ang pulisya na pumasok ng mas malalim bago dumating ang kumpletong team at kagamitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan din ng mga investigador ang isang lukot na papel sa likod ng kinakalawang na mesa. Ito ay basa at halos nabura na ang sulat, ngunit may ilang salita na nababasa pa, paghahatid ngayong gabi. Ruta sa likod. Ihanda. Walang pirma o anumang pagkakakilanlan, ngunit ang mga salitang ito ay sapat na upang patibayin ang hinala na ang silid na ito ay nagsilbing coordination point para sa isang paulit-ulit na operasyon. Sa labas ng gusali, lalong nabahala ang komunidad. Maraming residente ang nagsabing nakakarinig sila ng malalakas na tunog ng metal mula sa direksyon ng abandonadong bodega sa ilang partikular na gabi. May ilan pang nagsabi na parang tunog ng mga bakal na gulong na itinutulak. Lahat ng ulat na ito ay naging bahagi na ng pagsusuri ng mga investigador upang makita ang pattern ng oras ng operasyon. Sa pagkakatuklas ng basement, ng kakaibang simbolo, at ng mga ebidensyang nagtuturo sa isang organisadong kriminal na aktibidad, ang investigasyon ay nasa isang turning point. Ngunit, isang bagay ang nananatiling pinakamalaking misteryo, napunta ba si Angelo sa silid na iyon at saan siya dinala pagkatapos? Ang investigasyon sa abandonadong bodega ay umabot sa pinakasukdulang tensyon nang sa wakas ay pinasok ng isang special team ang makitid na pasilyo sa likod ng peking pader sa basement. Ang daanan ay hindi higit sa 1.2 metro ang taas at umaabot ng ilang metro na may matatalim na liko. Ang mga pader nito ay mamasa-masa, nilulumot, at lalong tumitindi ang amoy ng metal habang papalayo ang team. Tanging ang tunog ng tumutulong tubig ang maririnig na nagbibigay ng pakiramdam na para kang pumapasok sa isang lugar na matagal nang inabandona ngunit may bakas pa rin ng aktibidad ng tao. Sa dulo ng pasilyo, natagpuan ng pulisya ang isang maliit at parisukat na silid. Ito ay tila isang i-transit post, walang malalaking kagamitan, ngunit sapat na para maging isang mabilisang hintuan. Sa isa sa mga pader, may tatlong malalaking pako na nakabaon ng mahigpit, na tila ginamit upang magsabit ng isang mabigat na bagay. Sa kabilang gilid ay may isang manipis na bakal na mesa na may mahabang gasgas na parang gawa ng isang matalim na bagay. Ang gasgas ay hindi pantay na tila ginawa ng nagmamadali o ng isang taong sinusubukang kumawala. Ang pinakamahalagang tuklas sa silid na ito ay hindi mula sa malalaking bagay, kundi mula sa isang manipis na piraso ng tabla na nakadikit sa pader, natatakpan ng alikabok at halos hindi mapansin. Nang linisin ito, lumitaw ang mga guhit na parang isang sketch ng isang ruta. Nang ilawan ng maayos, nakita nilang isa itong simpleng mapa na naglalarawan ng daloy ng paglilipat mula sa pabrika, patungo sa abandonadong bodega, at pagkatapos ay patungo sa dalawa pang lokasyon na hindi pa nababanggit sa investigasyon. Ang mapa ay binubuo ng 4 na pangunahing punto. Ang bodega ng pabrika ay minarkahan ng letrang T. Ang abandonadong bodega ay may markang T. Isang lokasyon sa isang maliit na gubat sa hilaga ng industrial zone ay minarkahan ng TC, at isang mas malayong lokasyon sa silangan, malapit sa isang daanan ng malalaking truck, ay minarkahan ng TE. Walang pangalan ng lugar, ngunit ang linyang nagdudugtong sa E at E ay halos kapareho ng rutang natukoy ng pulisya mula sa footage ng delivery van. Nangangahulugan ito na ang C at A ay posibleng ang mga huling bahagi ng operasyon na hindi pa napapasok ng mga otoridad. Sa sahig ng maliit na silid, natagpuan ng pulisya ang maliliit na bubog mula sa isang bote ng kemikal na may dayuhang etiketa. Ang mga bubog ay nakabalot sa isang piraso ng itim na tela na katulad ng mahabang tela na natagpuan sa ikalawang palapag ng bodega. Ang mas nakababahala, ang mga bubog ay nagpakita ng mabilis na reaksyong kemikal ng subukan ng reagent.
na nagpapahiwatig na ang bote ay maaaring naglalaman ng isang preservation fluid o isang non-medical cooling agent na madalas gamitin ng mga kriminal na grupo upang pabagalin ang pagkabulok ng mga organikong bagay. Hindi kalayuan sa bakal na mesa, natagpuan din ng team ang isang maliit, ngunit matibay na lubid na ang dulo ay tila naputol. Ang lubid ay hindi masyadong mahaba, ngunit ang mga gasgas sa ibabaw nito ay nagpapakita na dumanas ito ng matinding puwersa mula sa isang mabigat na bagay. Hindi pa masabi ng pulisya ang gamit nito, ngunit ang paunang hinala ay ginamit ito upang itali o ikulong ang isang bagay upang hindi makagalaw. Ang pinakagulat ng mga investigador ay ang pagkakatuklas ng isang manipis na piraso ng plastic di. Ito ay bahagyang sunog at halos nawala na ang mga detalye. Ngunit ang mga letrang nababasa pa ay ECE at TAD. Bagamat hindi sapat para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Angelo, ang pagkakatuklas na ito ay nagbukas ng malaking posibilidad na napunta siya sa silid na iyon, marahil ay walang malay o nakakulong. Nakakita rin ang team ng isang maliit na yapak ng sapatos na iba sa mga naunang natagpuan. Ang yapak ay patungo palabas ng silid, pabalik sa pasilyo, ngunit bigla itong nawala. Ito ay nagbigay ng dalawang posibilidad, ang biktima ay inilipat sa pamamagitan ng pagbuhat, o ang silid ay may isa pang lihim na daanan na hindi pa natatagpuan. Habang sinusuri ang mga pader ng silid, natagpuan ng team ang isang maliit na ventilation hole sa itaas na bahagi. Ito ay patungo sa labas ng gusali, ngunit mahigpit na natatakpan ng isang bakal na panel. Ang panel ay tila bago pa lamang ikinabit, base sa kulay ng mga tornilyo. Hinihinala ng pulisya na ang butas na ito ay ginamit ng mga salarin upang magmanman sa labas o bilang isang paraan ng komunikasyon. Sa labas ng bodega, mabilis ding kumilos ang investigasyon. Sinusubaybayan na ng pulisya ang mga puntong T at E mula sa mapa. Ang punto Q ay nasa isang masukal na lugar na tila hindi inaalagaan, habang ang punto ay tila konektado sa isang daanan ng malalaking truck patungo sa labas ng lungsod. Ang hinala na ang punto ang pinal na lokasyon ay lalong lumakas dahil ang ruta nito ay patungo sa isang provincial highway na bihirang masuri. Nagbigay din ng karagdagang impormasyon ang mga residente. Ilan sa kanila ang nagsabing nakakarinig sila ng tunog ng chainsaw at pagpukpok ng metal mula sa direksyon ng maliit na gubat sa ilang gabi nitong nakaraang buwan. Ang iba naman ay nagsabing nakita nila ang parehong delivery van na lumalabas mula sa daanan ng gubat patungo sa main highway ng 2 beses sa linggo kung kailan nawala si Angelo. Lahat ng ebidensyang ito ay nagtuturo sa isang konklusyon, ang sindikatong ito ay hindi basta-basta. Mayroon silang ruta, istruktura, mga transit point, at posibleng isang pangunahing base na hindi pa natutuklasan. At si Angelo, sa kasamaang palad, ay tila dumaan sa malaking bahagi ng kanilang madilim na ruta. Ngunit ang kanyang huling hantungan ay nananatiling isang malaking misteryo. Matapos ituro ng lihim na mapa mula sa basement ang 2 bagong lokasyon, mabilis na kumilos ang isang joint task force ng PIP Calabarzon at Laguna C, patungo sa punto T, isang maliit na gubat sa hilaga ng industrial zone. Bagamat hindi kapansin-pansin mula sa labas, ang lugar ay may kakaibang pakiramdam. Ito ay tahimik, walang anumang aktibidad ng tao, at ang lupa sa ilang bahagi ay tila mas bumaon, isang senyales na madalas itong daanan ng sasakyan o tao, ngunit sa isang planadong paraan. Unang natagpuan ng team ang isang maliit na landas sa pagitan ng mga puno. Halos 1 metro lamang ang lapad nito at natatakpan ng mga tuyong dahon na tila isang lihim na ruta na sadyang itinago. Habang papalalim, isang mahinang amoy ng kemikal ang sumalubong sa kanila, katulad ng amoy na natukoy sa abandonadong bodega. Ito ang naging kumpirmasyon na ang lokasyon ay konektado sa operasyon ng sindikato. Halos 200 metro sa loob ng gubat, natuklasan ng pulisya ang isang maliit na gusali na walang anumang pangalan. Ito ay parang isang lumang outpost o bodega na gawa sa manipis na semento. Ang pinto ay nakakandado ng malaking padlock, ngunit ang mga pader ay may mga gasgas na tila may isang matalim na bagay na kinaladkad papasok o palabas. Nang pilit buksan ang padlock, ang silid sa loob ay tila walang laman sa unang tingin. Ngunit nang itutok ang searchlight sa isang sulok, nakita ang isang pabilog na marka sa sahig, na parang may isang malaking silindrikal na bagay na dating inikot o iginulong doon. Natagpuan ng pulisya ang ilang kahina-hinalang bagay, 2 pares ng latex gloves na maayos na nakatupi,
ngunit naninilaw na, isang industrial cutter na may malagkit na substance na hindi pa matukoy. Isang piraso ng kulay abo na tela na kapareho ng material ng uniforme ni Angelo, at isang pulang marking tape na karaniwang ginagamit sa medical logistics. Sa isa sa mga pader, may isang maliit na tabla na maluwag na nakadikit. Nang tanggalin ito, bumungad ang isang makitid na espasyo na hugis safe, ngunit walang anumang code. Bukas ito, at ang laman nito ang nagpatigil sa mga investigador, isang itim na flash drive na walang anumang label. Ang flash drive ay malinis, na tila bago pa lamang inilagay doon. Agad itong inilagay sa isang static-proof container para suriin sa Digital Forensics Lab. Ang ikalawang team ay nagsagawa ng pagsisiyasat sa likod ng gusali, at dito nila natuklasan ang pinakakakilakilabot na ebidensya mula sa punto D, isang hukay na mailapad na 2 metro, na sadyang tinakpan ng mga tuyong dahon. Nang linisin ito, ang hukay ay tila isang pansamantalang imbakan o isang emergency na libingan. Ang lupa sa loob ay hindi pantay na nagbigay hinala sa pulisya na ginamit ito upang itago ang isang bagay bago ito muling ilipat. Nagpakita ng malakas na reaksyon ang negatibo siyamdog sa isang gilid ng hukay, ngunit hindi pa inilalabas ng pulisya kung ito ay bakas ng tao o ibang biological material. Samantala, natagpuan ng forensic team ang mga bakas ng gulong sa buhangin na patungo sa silangan, ang parehong direksyon ng punto sa mapa. Ang pattern ng gulong ay kapareho ng bakas ng delivery van na nakunan ng tihis noong gabi ng pagkawala ni Angelo. Ito ay lalong nagpatibay sa teorya na ang punto G ay ginamit bilang isang mabilisang transit point bago dalhin ang biktima o ang kargamento sa pinal na destinasyon. Nang marating ng team ang dulo ng gubat, isang operatiba ang natigilan. Isang maliit na piraso ng metal na hugis tatsulok na may nakaukit na iis-2 ang kanyang natagpuan. Ang bagay ay tila bahagi ng mekanismo ng isang cooling container o isang espesyal na storage device na ginagamit upang mapanatili ang mababang temperatura. Ang maliit na tuklas na ito ay nagpatibay sa hinala na ang operasyon ng sindikato ay gumagamit ng partikular na teknolohiya, hindi lamang isang basta-bastang pagkuha ng organo, kundi isang planadong operasyon na maisapat na kagamitan. Kasabay nito, matagumpay na nabuksan ng Digital Forensics Team ang ilang bahagi ng flash drive. Sa loob nito ay may 3 maikling video file na walang tunog. Ang unang video ay nagpapakita ng isang madilim na silid na may malabong ilaw, halos kapareho ng basement sa abandonadong bodega. Ang ikalawang video ay nagpapakita ng anino ng isang taong nakaitim na hoodie na naglilipat ng isang malaking bagay na nakabalot sa tela. Ang ikatlong video, na pinakamalabo ang kalidad, ay nagpapakita ng silhouette ng isang mahabang container na may maliliit na gulong na inilalabas mula sa isang makitid na pinto na pinaghihinalaang mula sa pangunahing bodega. Ang paunang pagsusuri ay nagpapakita na ang recording sa ikatlong video ay ginawa noong gabi mismo kung kailan nawala si Angelo. Ang mga tuklas na ito ay nagbigay kumbiksyon sa investigation team na ang operasyon ng sindikato ay hindi lamang sumasaklaw sa pabrika at sa abandonadong bodega, kundi sa isang network ng maliliit na gusali at lihim na transit points na nakakalat sa paligid ng industrial zone. Lahat ng ruta sa mapa A, B, C, C ay nagsisimula ng magkaroon ng lohikal na koneksyon. A, lokasyon ng pagkuha. C, lugar ng pansamantalang pagproseso. C, punto ng paghahanda para sa susunod na paglipat. S, ang pangunahing destinasyon na hindi pa natutuklasan. At iyon na ang susunod na target ng mga investigador, ang punto E, ang huling lokasyon sa mapa, na pinaniniwala ang nagsisilbing puso ng operasyon ng sindikato. Matapos mabuksan ng punto G ang mga lihim na pasilidad at ang flash drive na naglalaman ng mga kahina-hinalang recording, agad na ibinaling ng mga investigador ang kanilang buong atensyon sa punto E, ang huling lokasyon sa mapa na natagpuan sa basement. Ang puntong ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng industrial zone, hindi kalayuan sa isang logistics route na nag-uugnay sa Laguna sa ibang mga probinsya. Ang lugar ay hindi kapansin-pansin, may ilang mga abandonadong gusali ng maliliit na pabrika na napapalibutan ng matataas na damo. Ngunit mula pa lamang sa malayo, may naramdaman ng kakaiba ang team. Ang isa sa mga gusali ay may mga bagong ventilation unit sa itaas na bahagi nito, isang modernong feature na hindi tugma sa luma nitong istruktura. Ang mas kahina-hinala pa, may mga bakas ng malalaking gulong na patungo sa isang pinto sa gilid ng gusali,
na tila may isang partikular na sasakyan na madalas pumasok at lumabas nang hindi gumagamit ng pangunahing gate. Nang lumapit ang pulisya, muling sumalubong sa kanila ang mahinang amoy ng kemikal, katulad ng amoy sa abandonadong bodega at sa punto D. Lalong tumindi ang amoy malapit sa pinto sa gilid na bahagyang bukas, ngunit nakalock mula sa loob. Nang pilit buksan ng team ang pinto, bumungad sa kanila ang isang malawak na silid na may sahig na tila bago pa lamang nilinis. Walang laman ang silid, ngunit malinaw ang mga bakas ng pagkakaladkad ng isang mabigat na bagay na paikot at patuloy hanggang sa isang malaking bakal na pinto sa loob. Ang bakal na pinto ay may mga gulong sa itaas, katulad ng mga pinto ng isang refrigerated container. Nang igulong ito, ang silid sa loob ay nagpatigil sa buong team. Ang silid ay malamig kahit walang anumang cooling unit. Ang mga pader ay nababalutan ng makintab na metal panels, isang indikasyon ng paggamit ng thermal insulation. Ang pakiramdam sa loob ay parang isang lugar na dating ginamit upang mag-imbak ng isang bagay sa napakababang temperatura, ngunit ang cooling unit ay inalis na. Sa isang sulok ng silid, natagpuan ng mga investigador ang mga bakas ng isang malaking stand na may 4 na malalaking butas ng tornilyo sa bawat dulo. Malinaw na bakas ng pagkakakabit ng isang refrigerated container o isang mabigat na storage device. Hindi kalayuan dito, may mga mansa na kulay lila na makikita lamang sa ilalim ng EV light, isang malakas na indikasyon ng organic residue. Sa ibabaw ng isang maliit na bakal na mesa, may ilang mga bagay na nakakalat. Isang logistics tag na may barcode na bahagyang sunog, 2 mahahabang tweezer na may kalawang sa isang dulo, isang pares ng itim na guwantes na may maliit na logo na hindi pa matukoy, at isang maliit na memo na may sulat kamay na nagpatulala sa team, dumating ngayong gabi. Siguraduhing walang saksi. Ang sulat ay maikli, walang petsa, ngunit tila bago. Ang pagsulat ay matatag na nagpapahiwatig na ang nagsulat nito, posibleng isang mahalagang miyembro ng sindikato, ay ginawa ito hindi katagalan bago iwanan ang lokasyon. Sa kabilang gilid ng silid, natagpuan ng mga investigador ang isang bagay na naging pinakamahalagang ebidensya sa ngayon, isang makapal na piraso ng kulay abong plastik na may maliit na punit, na halos kapareho ng kulay abong tela na natagpuan sa punto C, ang tela mula sa uniforme ng pabrika ni Angelo. Ang pirasong ito ay nakalatag sa sahig, ngunit ang isang bahagi nito ay nakatupi, at sa ilalim nito ay may isang hibla ng mahabang itim na buhok. Agad itong kinuha para sa SCK testing. Kung tumugma ito kay Angelo, ito na ang magiging direktang ebidensya na dinala talaga siya sa punto E. Habang sinusuri ang silid, natagpuan nila ang isang maliit na pinto na halos hindi makita, natatakpan ng isang metal panel na nakakabit sa pader. Nang buksan ito, bumungad ang isang maliit na pasilyo na dahan-dahang bumababa. Ang pasilyo ay napakakitid at may matapang na amoy, pinaghalong antiseptic, metal, at isang aroma na katulad ng industrial coolant. Ang madilim na pasilyo ay tila isang espesyal na daanan para sa lihim na paglilipat ng mga bagay. Sa gitna ng pasilyo, natagpuan ang isang maliit na metal box. Hindi ito nakalock, at sa loob nito ay may isang bagay na nagpatigil sa mga investigador, isang employee ID card na bahagyang natunaw. Nawala na ang litrato, ngunit ang natitirang pangalan ay nagpapakita ng unang 2 letra, G. Malaki ang posibilidad na ito ang ihi ni Angelo, na sinirang sadya bago umalis ang mga salarin. Sa kabilang gilid ng silid, natagpuan ng pulisya ang mga bakas ng sapatos na may buhangin, parehong pattern sa mga bakas sa punto D. Ang mga yapak ay diretsyo patungo sa dulo ng pasilyo. Matapos sandan ito ng halos 10 metro, ang pasilyo ay nagtapos sa isang bakal na pinto na bahagyang nakasara. Nang buksan ito, natagpuan ng team ang isang walang laman na silid na tila ang huling lugar kung saan inilagay ang refrigerated container bago ito ilipat. Ang tanging natira ay ang mga bakas ng gulong ng container at maliliit na piraso ng madilim na tela. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay isang sulok ng silid na may mga bakas ng pagkakaladkad na maihabang halos 2 metro, na tila may isang bagay o isang tao na hinila palabas. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagpakita na ang likurang pinto ng silid ay direktang patungo sa isang maliit na daanang lupa na konektado sa isang malaking daanan ng mga truck. Ito na ang huling ruta ng pagtakas ng mga salarin, dinala ang container o ang kikargamento palabas ng industrial zone nang hindi dumadaan sa pangunahing kalsada. Sa pagkakatuklas ng punto E, ang investigasyon ay nasa sukdulan na.
Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa isang malaking konklusyon. Ang operasyon ng sindikatong ito ay organisado, mahusay na nakatago, at matagal nang isinasagawa. Si Angelo ay isa lamang sa mga biktima na natrap sa kanilang madilim na network. Ngunit, ang pinakamalaking tanong ay nananatiling nakabitin, saan dinala ang huling container, at buhay pa ba si Angelo nang umalis ito sa punto E? Ang imbestigasyon ay pumasok sa pinakakritikal na yugto ng simula ng pulisya, na subaybayan ang makitid na daan ng lupa na nagmumula sa punto E. Ang daan na iyon ay direktang patungo sa malaking highway na nag-ugnay sa industrial zone ng Laguna sa mga kalapit na probinsya. Mula sa pattern ng mga bakas ng gulong na naiwan, naniniwala ang forensic team na ang refrigerated container o ang delivery van na naglalaman nito ay dumaan doon ilang oras lamang bago salakayin ng pulisya ang punto E. Kinolekta ng investigation team ang lahat ng TV footage mula sa mga posibleng ruta na dinaanan ng mga salarin. Isa sa mga recording, matapos ang masusing enhancement, ay nagpakita ng silhouette ng kaparehong delivery van, walang plaka, na dumaan sa isang pangunahing intersection bandang 1:00 ng madaling araw. Ang sasakyan ay patungo sa silangan, sumusunod sa isang ruta palabas ng lungsod na patungo sa mga liblib na lugar at sa isang maliit na pantalan na bihira ng gamitin. Hinihinala ng mga investigador na posibleng ginamit ng sindikato ang pantalan bilang kanilang escape point, dahil sa kakaunting trapiko at mahinang seguridad doon sa gabi. Isang joint team mula sa SC Maritime Group ang ipinadala upang alamin kung may kahina-hinalang container na pumasok o lumabas sa lugar. Lalong tumindi ang tensyon nang matagpuan ng pulisya ang mga bakas ng isang malaking kargamento sa isang bahagi ng pantalan na tila may isang container na ibinaba o inilipat sa isang maliit na bangka. Ngunit ang ulat ng night watchman ng pantalan ay nagbunyag ng isang bagay na mas nakakakilabot. Noong gabi ng pagkawala ni Angelo, nakita niya ang 2 taong nakaitim na hoodie na nag-iinspeksyon sa isang maliit at hindi rehistradong bangka. Bagamat ang bangka ay umalis ilang minuto lamang matapos itong dumaong, hindi na itala ng gwardiya ang eksaktong oras ng pag-alis nito, ngunit ang direksyon nito ay patungo sa Hilaga. Ikinunklude ng mga investigador na ang container ay malamang na inilipat sa bangkang iyon, papalayo sa kalupaan, bago pa man dumating ang pulisya. Ngunit ang pinakamalaking misteryo ay nanatili, nasa loob ba ng container na iyon si Angelo? Ang kasagutan ay nagsimulang mabuo nang matapos ng digital forensics team ang kanilang huling pagsusuri sa audio recording mula sa cellphone ni Angelo. Matapos ang sound separation at quality enhancement, narinig ang isang mabilis at mabigat na paghinga sa mga huling segundo ng recording, isang tunog na malaki ang posibilidad na mula mismo kay Angelo. Ngunit pagkatapos nito, narinig ang mga yapak ng maraming tao, na tila naglilipat ng isang mabigat na bagay sa ibabaw ng isang metal na riles o trolley. Bukod dito, ang hibla ng buhok na natagpuan sa punto, ay sa wakas ay sumailalim sa SE testing. Ang resulta, positibong tumugma ito kay Angelo. Ang ebidensyang ito ang nagkumpirma na dinala talaga si Angelo hanggang sa pinakahuling lokasyon ng sindikato, ang punto E, bago ilipat palabas sa pamamagitan ng highway at posibleng sa maliit na pantalan. Ngunit ang pinakagimbal-gimbal na tuklas ay mula sa pagsusuri sa maliit na silid sa punto D. Nang hukayin ng mas malalim ang lupa sa paligid ng transit pit, natagpuan ng forensic team ang maliliit na piraso ng itim na tela, mga fragment ng transparent na plastic, at isang bagay na nagpatigil sa buong team. Isang punit na bahagi ng label mula sa uniforme ni Angelo, sapat upang makilala ang pinagmulan nito. Ang fragment na ito ang naging huling patunay na napunta si Angelo sa lokasyong iyon sa isang kalagayang walang kalaban-laban o sa pilitang inilipat. Sa lahat ng ebidensyang nagkakadugtong-dugtong, ang ihihi ng buhok, ang natunaw na ang audio recording, ang ruta ng container, ang mapa ng operasyon, hanggang sa mga video mula sa flash drive. Sa wakas ay nabuo ng mga investigador ang isang konklusyon. Si Angelo Reyes ay planadong dinukot ng isang sindikato na matagal nang kumikilos sa loob ng industrial zone. Ang biktima ay inilipat sa rutang SEA, sumusunod sa isang maayos na pattern. Ang punto o ang huling lokasyon kung saan may pisikal at biological na ebidensya ng kanyang presensya. Ang container na naglalaman sa kanya ay malamang na nailabas na ng Laguna sa pamamagitan ng maliit na pantalan.
Bagamat ang kinaroroonan ni Angelo hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy at ang kanyang kalagayan ay hindi pa opisyal na makumpirma. Idineklara ng mga investigador na lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa isang malakas na indikasyon na siya ay naging biktima ng isang madilim na operasyon ng sindikato na ginagamit ang industrial zone para sa kanilang iligal na gawain. Sa panig ng mga otoridad, ang investigasyon ay lumipat na sa pagtugis sa network ng sindikato sa buong bansa, kasama na ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng bangka na umalis noong gabing iyon at ang koordinasyon sa iba't ibang rehiyon para sa posibleng mga kasabwat. Ang kasong ito ay nagsara sa isang malaking kabanata ng lokal na investigasyon, ngunit nagbukas ito ng pinto patungo sa isang mas malawak na operasyon upang buwagin ang sindikatong matagal nang nagtatago sa kadiliman ng industriya. Ang pagkawala ni Angelo Reyes sa Laguna ay naglantad sa isang malagim na katotohanan, isang organisadong sindikato na kumikilos sa ilalim ng ating mga ilong. Ang serye ng mga ebidensya, mula sa mga bodega hanggang sa huling ruta ng pagtakas, ay nagpapakita ng isang maingat at planadong operasyon. Ang investigasyon ay nagpapatuloy at ang mga otoridad ay nakatutok na ngayon sa pagtugis sa buong network ng sindikato hanggang sa kanilang huling pinagtataguan. Subaybayan ang mga susunod na kabanata ng kasong ito. Huwag kalimutang mag-like,